Hello mga idol! Gusto ko lang humingi ng kaunting support, paki-like at mag-comment kung gusto niyong ituloy pa natin ang video na ito. Mag-iwan lang kayo ng comment sa ibaba at huwag kalimutan i-like ang video para ma-update ko kayo kaagad para tuloy-tuloy nating matapos ang lahat ng bagong release na chapters nito. Maraming salamat mga master. Naisip ni Jung, ngunit hindi na siya nagpatumpik kampak at mariing tumugon. Oo, tama iyon. Tradisyonal na pinapayagan ding kunin kalaunan ang mga natitirang sandata, at pumayag naman ang pinuno ng pamilya na sundin ang ganitong kaugalian. Napatingin si Cholong kay Family Head Lee at bahagyang napilitan na umamin. Kung iisipin, totoo nga iyon. Sandaling natahimik ang nakatatanda, pinag-iisipan ang layunin ng ating bida. Kailangan lang naman niyang pumili ng ilang kagamitan na angkop sa kanyang katayuan. Kung magbigay man kami ng ilan pa, wala namang mawawala sa Elders Institute, naisip niya. Naunawaan ng ating bida ang takbo ng isip ng matanda, kaya ngumiti siya ng may kumpiyansa. Iyan din ang iisipin nila. Kung aaprubahan ng pinuno ng Elders Institute ang hiling ko sa harap ng mga saksi, magiging opisyal na akin ang mga sandata sa armory. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang ama para humingi ng pahintulot. Maaari ko bang ipagpatuloy ito, ama? Tahimik lang ang clan head, nakatingin ng mabuti sa ating bida, hindi agad sumagot. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita na si Family Head Lee. Sang-ayon ako, ang mga iyon ay para sa iyo rin naman. Magalang na inilagay ng ating bida ang kamay sa kanyang dibdib. Maraming salamat, ama. Tumango lamang si Lee, tila isang bagay na natural lang. Siyempre, basta mapatunayan mong karapat-dapat kang magmay-ari ng mga iyon, ipagkakaloob ng Elders Institute ang mga sandata sayo. Lagi mong tatandaan na kumilos ng ayon sa halaga ng iyong tinatanggap. Bahagyang nahiya ang ating bida. Alam ni ama ang plano ko, ngunit pinili niyang hindi ito ibunyag. Sa halip, binigyan siya nito ng mahinahong paalala. Kahit si ama, nakita ang tusong paraan ko, ngunit marunong siyang panig sa Elders Institute upang matapos ng maayos ang lahat. Pagkatapos, nag-utos si Family Head Lee sa kanyang mga tauhan. Piliin kung aling mga sandata ang ilalabas mula sa armory at ibibigay sa bunsong tagapagmana. At doon matagumpay na nagtapos ang negosasyon ng ating bida, nakamit niya ang mga kagamitang kanyang hinahangad. Ayos! Pinahintulutan akong tumanggap ng 4 na sandatang may antas na masterpiece. Naisip niya ng may labis na kasiyahan. Ang binatang may itim na buhok ay tahimik na ngumiti, dama ang bigat ng kanyang tagumpay. Pumasok ang ating bida sa elevator ng armory, tahimik na nag-iisip. Karaniwan, hindi ka makakatanggap ng ganitong kalaking gantimpala, pero dahil may basbas ako ng ama, walang maglalakas loob na mandaya, naisip niya. Ang awtoridad ng kanyang ama ang nagsiguro ng maayos na pagproseso. Habang umaakyat ang elevator patungong ikalawang palapag, tumunog ito ng marahan. Ding! At dahan-daang bumukas ang mga pinto, binabahan ng liwanag ang ngiting mukha ng ating bida. Hanggang ikatlong palapag lang ang may access, pansin niya. Ang unang palapag ay para sa mga karaniwang sandata, hindi ko kailangan iyon. Kailangan kong pumili ng mga kagamitang tunay na magagamit sa paglalakbay na ito. Sa harap niya ay isang silid na puno ng makabagong sandata at kagamitang mataas ang uri. Kumikislap ang mga mata ng ating bida, at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang itim na orb, handang piliin ang mga sandatang gusto niya. Sige, dahan-dahanin natin ito. Piliin natin ang pinakamaganda, mahina niyang bulong, puno ng pananabik. Sa tanggapan ni Mung Jung, nagbago ang tanawin. Nakaupo si Mung Jung sa tapat ng ating bida, mahinahong nagsasalita. Balak mo nang umalis. Magalang na tumugon ang ating bida. Opo, handa na po ang lahat. Sa labas ng bintana, marahang lumilipad ang mga bulaklak ng cherry blossom, at napangiti ang ating bida, dama ang pananabik para sa bagong paglalakbay. Tagsibol, napakagandang panahon para magsimula ng mahabang biyahe.
Tumango si Mungjung, halatang natutuwa. Tunay nga, bihira ang ganitong perpektong panahon para umalis. Pinaalalahanan niya ang ating bida. Nakapagbigay galang ka na ba sa lahat? Opo, tugon ng ating bida. Ngunit si Tio ay nasa opisyal na lakad, kaya hindi ko siya nadalaw. Ang pagbanggit kay Gyowa ay kinailangang pagtuunan ng kaunting tiyaga upang mapalubag ang loob nito, at matagumpay naman niya itong nagawa. Napatawa si Mungjung, halatang naaliw sa imaheng iyon. Nakikita ko na kung paano iyon nangyari. Pagkatapos ay nagtanong siya, nakapagbigay galang ka na rin ba sa pinuno ng pamilya, kay Lee? Ngumiti ang ating bida ng may bahid ng biro. Opo, pero gaya ng dati, nakakatakot pa rin siya. Napataas ang kilay ni Mungjung. Nakakatakot. Naaliw ang ating bida habang inaalala ang tagpong iyon. Sabi niya, sa lahat ng gulong idinulot ko, kung hindi ko raw mapapatunayan ang sarili ko sa mga darating na resulta, ako raw mismo ang magsisisi. Kung hindi ko raw mapapatunayan ang sarili ko, paparusahan daw ako. Bahagyang natawa si Mungjing, medyo nahihiya. Medyo nakakatakot nga pakinggan yun, aniya, sabay ngiti. Sandaling tumahimik ang paligid. Lumambot ang ekspresyon ni Mungjing, naging mas seryoso ang tono. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsalita siya. May balita ka ba tungkol kay Silao? Bahagyang dumilim ang mukha ng ating bida nang marinig ang pangalan. Oo, narinig kong nagkulong siya para sa pagsasanay. Kahit nagpapagaling pa lang, nagdudulot pa rin siya ng kaguluhan. Nagpatuloy si Mungjing. Binabasag daw niya lahat ng gamit sa silid, at kahit dalawang malalakas na lalaki, hindi siya mapigilan. Kaya pinasailalim siya ni Madam Baek sa sapilitang pagsasanay. Tahimik sandali si Mungjing, bago nagsalita muli na may halong pag-aalala. Walang sino man ang maaaring makialam sa paglalakbay ng isang mandirigma. Pero sa ngayon, hindi pa siya makakalabas para maghayganti agad. Tahimik na tumango ang ating bida, nauunawaan ang sitwasyon. Pinagtagni-tagni niya ang mga daliri, halatang kinakabahan. Pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon. Kuya, maaari ba akong humiling ng pabor? Nais niyang may mapagkakatiwalaan na magbabantay kay Gawa, ang kanyang yaya, habang siya'y nasa paglalakbay, at tanging si Mungjing ang kwalipikado para roon. Habang wala ako, pakiusap, alagaan mo si Gawa para sa akin. Sumagi sa isip ng ating bida ang alaala, si Gawa, umiiyak sa ulan, kumakatok sa mga pinto, walang tumutulong. Hindi sila maglalakas loob na saktan ako ng direkta, pero madali nilang targetan ang mga mahal ko. Sa nakaraan kong buhay, nawala ko si Gawa sa ganong paraan, naisip niya. Ngayon ay determinado siyang hindi na mauulit iyon, ni isang hibla ng buhok ni Gawa ay hindi dapat masaktan. Agad na pumayag si Mungjing, tinitiyak ang kaligtasan ni Gawa. Naiintindihan ko, dito siya titira sa aking tahanan. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ng ating bida. Walang sino man ang magtatangkang saktan siya, dagdag ni Mungjing ng mariin. Lubos ang pasasalamat ng ating bida. Tumayo siya, yumuko ng magalang, at nagsabing may buong taos-pusong tono. Babayaran ko ang kabutihang ito, kuya. Ngumiti si Mungjing, kalmado at magalang. Panipi, ang nakatatandang kapatid ay dapat tumulong sa mga ganitong bagay. At hihintayin ko ang iyong pagbabalik matapos mong tapusin ang paglalakbay na ito, sabi niya na may halong pag-asa at paghanga. Nagyabang na tumayo si Chol, puno ng pananabik. Opo, sir, 15 na ang taon simula nang siya'y umalis. Bawat lugar na kailangan niyang puntahan, bawat bagay na kailangang makuha, bawat taong kailangang makaharap, lahat ito'y bumibigat sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, iiwan niya ang angkan at malaya ng kikilos sa oras na kanya na lamang. Itinaas ang kamay at sinupil ang sikat ng araw gamit ang singsing sa daliri. Inihanda ni Chol ang sarili para sa panibagong paglalakbay. Dito nag-uumpisa ang lahat, mahina niyang sambit habang niyayakap ang kanyang backpack at tinatahak ang landas ng mandirigma, na may walang bilang na mga di kilalang pakikipagsapalaran sa kanyang harapan.
Samantala, maginhawang umiinom ng tsa si Madam Bake sa hardin ng mga bulaklak. Inangat niya ang tasa at tinikman ng bahagya, pinapahalagahan ang bawat lagok. Pagkaraan ng sandali, mahinahong ibinalik niya ang tasa sa lamesa. Sa isang mabagal at sinadyang tinig, sinabi niya, iulat. Lumabas mula sa masisikip na palumpong ang isa sa kanyang mga tauhan. Mabilis siyang lumuhod at nagulat ng magalang. Paumanhin po, madam. Nawala po ang susubaybayan namin. Medyo kumipot ang mga mata ni Madam Bake nang tumingin sa kanya. Ibigay mo ang detalye. Kwento nito ang buong pangyayari. Nawala siya sa akin nang pumasok siya sa maingay na kalye. Mukhang inasahan niyang susundan siya mula pa sa simula. Kalmadong kinuha ni Madam Bake ang kanyang tasa at muling nagsalita. May bahagyang pagsaway sa tono, napakakulang isip naman. Kahit magbago man ang kanyang anyo, dapat naiiba pa rin ang aura ng kanyang mana. Narinig iyon, at nagmadali ang tauhan na ipaliwanag. Isa raw sa mga kagamitan na natanggap niya mula sa tunggalian ang maaaring baguhin ang kanyang hitsura at ang kanyang mana aura. Sa puntong ito, tila imposibleng subaybayan siya. Matalim ang titig ni Madam Bake sa kanya. Isang anak sa labas lang siya, 15 pa lang, pero nagawa niyang magpawala ng isang sword spirit na personal kung si nanay. Iniikot niya ang tsaa sa tasa at tumunog ang malamig niyang ungol. Kung hindi niya kaya to, matagal na sana siyang natanggal. Inasam kong mahulaan ang kanyang mga plano ng maaga, at nawalan ako ng bakas sa loob ng di kumpletong isang araw. Humigpit ang kanyang titig nang maglabas ng utos. Bantayan ang lahat ng balita. Kapag may anumang kaina-hinalang nangyari, sundan mo siya agad. Mabilis na tumango ang tauhan bilang tugon at yumuko ng malalim. Makalipas ang ilang oras, sa isang tavern o bahay inuman, isang binata ang pasiga na nagalit. Loko ka, nandadaya ka, no? Nilagay mo yung mga baraha sa manggas mo. Naramdaman ng iba na magkakagulo na, kaya nag-umpisang maghiyawan. Magkakaaway to. Tayaan ko yung kalbong lalaki ng 100,000. Sigaw ng isa. Sumabat naman ang isa pa. Ako 150,000 sa dulang. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking balot mula ulo hanggang paa ang pumasok. Diretso siyang lumapit sa bar at umorder. Isang beer, pakiusap. Tinitigan siya ng bartender, nagtataka. Mukhang bago tong mukha. Hindi ko pa siya nakikita rito. Narinig iyon ng lalaki kaya dahan-dahan niyang tinanggal ang sombrero at coat, at mahinahong nagsabi. Kagagaling ko lang sa Hilaga. Kamakailan, magulo sa Kowloon City sa China, dagdag pa niya. Nang tuluyan niyang alisin ang sombrero at coat, lumitaw ang malaking peklat sa mukha niya. Napakunot ang noo ng bartender, interesado. Pero parang taga-Seoul ka magsalita. Kung Koreano ka, bakit ka galing sa Hilaga? Inilapag niya ang beer habang nagsasalita. Kalma lang na tumugon ang lalaking may peklat. Tumakas ako. Noon, wala pa akong alam. Naramdaman ng bartender na ayaw na nitong magkwento kaya binago niya ang usapan. Ano nga pala ang pangalan mo? Pero ang sagot ay nakapagpatigil sa kanya. Gamit din ba ng mga taong nakatira sa basurahan ang mga pangalan? Nahihiyang kinamot ng bartender ang batok. Mukhang tunay kang palaboy, ah. Tinitigan ng lalaking may peklat ang sarili sa baso ng beer, tahimik na nag-isip. Habang tinitingnan ko, mas perpekto ito. Sa ilalim ng maskarang suot niya, ang obra Mistrang, level 10,000 faces iron mask, nakatago ang isang mukha na puno ng tuwa. Kapag pinasok ng mana, nagagawa nitong lumikha ng ilusyon, binabago ang hitsura at pati ang boses, kapalit ng kaunting mana, ngunit napakalawak ng kakayahan. Tahimik na naisip ng ating bida. Matagal na mula nang pumunta ako rito. Sana natatandaan ko pa ang daan. Maingat siyang lumingon sa paligid, handang ipagpatuloy ang kanyang lihim na paglalakbay. Ang tavern na iyon ay matatagpuan sa probinsya ng Jaeong, isa sa mga pinakamapanganib na rehiyon sa Hilaga. Matagal nang nalinis ang mga halimaw roon, ngunit wala ni isang nagtangkang bangkelan ang lupa.
Ang mga ganitong lugar ay tila sumisipsip ng mga anino, mga nilalang na naglalakbay sa mapanganib na mga rehiyon sa buong mundo. Doon nabuo ang isang nayon na pinaninirahan ng mga takas sa batas, bihasa sa martial arts, mahika, at mga sinaunang teknik kilala bilang Wanderers Guild. May mga nagtangkang lipulin ang guild na ito, ngunit nagdulot lamang iyon ng malawakang kaguluhan sa mga gumagalang kriminal. Dahil dito, maging ang mga gobyerno at makapangyarihang organisasyon ay piniling huwag silang galawin. Tahimik na nakaupo ang ating bida sa bar, malalim ang iniisip. Ito ang pinakamalaking Wanderers Guild sa Korea, kung saan nagtitipon ang mga kriminal, tiyak na may mga lihim din, naisip niya. Sa nakaraang buhay ko, dito ako nagtago para makatakas sa mga mata ng aking pamilya, ngunit kalaunan, natagpuan din nila ako. Kaya ito ang pinili kong unang destinasyon sa bagong paglalakbay ko. Biglang itinaas ng ating bida ang ulo at tinitigan ng diretsyo ang bartender. Dahan-dahan siyang nagsalita, "Maaari ba akong magtanong? Dati akong nasa Kowloon City. Ngayon, sino ang may kontrol sa lugar na ito?" Kumunat ang noo ng bartender, tila nagtataka. "Bakit mo gustong malaman?" Tapat ang sagot ng ating bida, kalmado ang tinig. "Ayokong mamatay lang dahil sa kamangmangan. Gusto kong maunawaan kung anong aura ang nangingibabaw dito para makikilos ako ng maayos." Sandaling nag-alinlangan ang bartender, bago sumanghap ng malalim. Madali lang itanong yan, pero hindi sapat ang isang basong beer. Bahagyang napakunot ang noo ng ating bida sa kondisyon. Walang pag-aalinlangan, binagsak niya ang pera sa counter. "Heto, 100,000 won. Bigyan mo ako ng pulutan at isa pang beer." Napatawa ang bartender sa pagiging diretsyo ng binata. "Marunong ka talagang makitungo, ah." Kinuha niya ang pera, nagdala ng pulutan, at sinimulang ibigay ang impormasyong kailangan ng ating bida. Ang guild na ito ay pinamumunuan ni Baek Chol-soo sa loob ng 10 taon. Kahit galing ka pa sa China, dapat narinig mo na ang pangalan niya, hindi ba? Ngumiti ang ating bida, tila inaasahan na ang sagot. Siyempre, sino bang hindi nakakakilala sa kanya? Si Butcher, Baek Chol-soo, dating opisyal na mandirigma, ay isang pangalang kilala sa buong mundo ng mga palaboy at kriminal. Isang dalubhasang mandirigma si Baek Chol-soo na naging palaboy matapos niyang patayin ang sarili niyang guro. Bago pa man muling ipanganak ang ating bida, si Baek Chol-soo ang namuno sa ilalim ng mundo ng Korea. Sa edad na 30, inagaw niya ang kapangyarihan ng Baek Gold Gang at nagsimulang kontrolin ang itim na pamilihan. Maingat na tinapik-tapik ng ating bida ang mesa, nag-iisip. Ngayon ang panahon kung kailan umiikot ang mga pinakamahalagang kalakal. Pero hindi si Baek Chol-soo ang gusto kong makita. May isang artifact na dating nabawi ng tanyag na Lee Marshall clan sa nakaraang buhay ko. Ngayon ako na ang kukuha nito. Bahagyang ngumiti siya sa gilid ng labi. Samantala, sa mansion ni Baek Chol-soo, hawak ng ating bida Soo ang isang bantan ng mga papeles. Mahinang iwiniwagayway habang isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Totoo nga, mas malaki ang kita ng black market kaysa sa pagbebenta ng halamang gamot. Bilang pinuno ng Baek Gold Gang, malakas siyang tumawa at nilapitan ang lalaking. Nakatayo sa harap niya. "Director Jung, mahusay ang trabaho mo. Alam kong tama ang desisyong ibalik ka," wika niya. Ang tinutukoy niya ay si Director Jung Jin-soo mismo. Ngumisi ng malawak si Baek Chol-soo. Ang tono'y may halong inis at pang-aalipusta. "Director Jung, o mas mabuting tawagin kitang Jung Jin-soo." Dahan-dahan siyang tumayo. "Bantayan mo ang ekspresyon mo. Sinabi ko na, hindi kita pinipilit manatili." Habang nagsasalita, lumapit siya kay Jin-soo. Ipinatong ng pinuno ng Baek Gold Gang ang kamay sa balikat ng direktor. At bamulong sa nakakatakot na tinig. "Kung kaya mong tiisin, maaari kang umalis kahit kailan." Ang mabangis na banta sa kanyang boses ay nagpatindig ng balahibo kay Jin-soo. Na halos manginig sa takot. Hindi siya alam kung paano tutugon, kaya't pinilit niyang ngumiti.
Magiging maingat po ako, sagot ni Director Jung. Nasiyahan si Baek Chol-soo sa tugon at masayang lumayo. Maganda, mas maayos ka nang ngumiti ngayon. Alam mo namang totoo ang pag-aalaga ko sa iyo, Director Jung. Habang tumatawa at naglalakad palayo ang ating bida Soo, unti-unting lumuwag ang tensyon sa dibdib ng direktor. Ngunit bago siya tuluyang makabawi, sumulyap ang ating bida Soo pabalik at nagsabing, "Nag-aral ka sa magandang paaralan, nagkapera ka rin. Lahat yan, dahil sa akin, hindi ba?" Mabilis na sumagot si Director Jung, "Opo, sir." Matapos ang ilang sandaling tensyon sa kanilang pag-uusap, sa wakas ay lumuwag ang tono ng pinuno ng Baek Gold Gang. "Sige, bumalik tayo sa paksa. Medyo nag-alala ako dahil kakaunti lang ang inilabas nating ticket para sa black market event na ito. Pero hindi ko inaasahan na ganoon ito kagugustuhan ng mga nasa mataas na antas," sabi ni Baek Chol-soo, habang mapanuksong ngumiti. "Pero bakit hindi tayo maglabas pa ng kaunti?" Tanong niya na may tusong ngiti sa labi. Kalma lang na sumagot si Director Jung. Ang pagpapanatili ng limitadong bilang ng tiket bawat quarter ay mas epektibo para mapanatili ang katapatan ng mga customer. Narinig iyon ni Chol-soo, bahagyang napailing na may pagkadismaya, ngunit tinanggap din ito. "Tama ka. Alam kong kaya mong pangasiwaan ito ng maayos, Director Jung. Pero tandaan mo, ang layunin natin ay hindi manatili sa madilim at maruming mundong ito sa ilalim." Itinaas niya ang tingin, kumikinang ang mga mata sa ambisyon. "Ang gusto natin ay umangat, pumunta roon sa itaas. Sinabi mo rin mismo, gusto mong lumayo sa maduduming gawain. Ang nakukuha natin sa black market ay pera at koneksyon. At gamit iyon bilang kantungan, aakyat tayo sa liwanag." Habang sinasabi niya ito, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tuso at mapanlinlang ng ngiti. Sa itaas ng maluwang na bahay, malinaw pa rin ang kalangitan. Patuloy namang nag-ulat si Jin-soo. Ang black market ay bukas lamang sa piling tao at naging isang lihim na samahan. Pinaka-epektibo ito para sa libangan at sa money laundering, maingat niyang paliwanag. Dahil sa ganap na pagiging lihim, madali itong gamitin upang makuha ang mga bagay na imposible sa legal na paraan. Kaya napakaakit nito sa mga may impluwensya. Samantala, sinusuri ni Baek Chol-soo ang mga dokumentong hawak niya. Mula sa droga at mga bihirang gamot hanggang sa mamahaling likhang sining. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Pati mga tao, kung may gustong bumili, dagdag pa niya ng malamig. Tahimik lang na nakinig si Director Jung, walang imik. Hindi talaga nagbabago ang panlasa ng mga mayayaman, mahinahong sabi ng ating bida Soo. Saka ibinagsak ang mga papel sa mesa. Maayos ang takbo ng negosyo. Ipinatong niya ang kamay sa baba at nagpatuloy. Ilang panahon na lang, at ang Baek Gold Gang ay lalabas mula sa dilim, papunta sa liwanag. Pagkatapos ay nagbigay siya ng maingat na paalala sa kanyang tauhan. Sa isang sensitibong panahon tulad nito, kung may mabunyag, bago pa niya matapos, bigla namang pumutok ang pinto at may tumawag, "Balitang malaki, boss." Hinuyam ni Baek Cholo ang kamao sa inis at napapanginig, "Ano ka ba? Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay?" Agad namang yumuko ang bagong dating at nauutol, "Patawad po, dumating siya ng biglaan, hindi ko siya mapigilan." Kitang-kita ang pagkairita ng ating bidaw. "Sabi mo na, magsalita ka," mariing utos niya. Mabilis ipinaliwanag ng mensahero, "May isang panauhin lang po kamakailan sa ating lugar sa South Bend, sa probinsya. Sa palagay ko, dapat mong makita iyon ng personal." Itinaas ng ating bidaw ang isang kilay. "Panauhin." Nag-aatubili sandali ang mensahero, saka binigkas ang nakakagulat na balita, mukhang mula daw siya sa kinikilalang pamilya na Lee. Itinindig ng ating bidaw ang mga paanang matatag. Sa harapan niya ay isang karaniwang opisina, ngunit pagkapasok niya, napagmasdan niyang mula sa labas tila normal lang, ngunit sa totoo, isa ito sa mga pangunahing sentro ng operasyon ng gang.
Tumayo ang matulin niyang tagapaglingkod at ngumiti ng maayos, paano kita matutulungan? Hindi inaasahan, maikli at tuwirang sagot ng ating bidaw ang umalangaw-ngaw. Tawagin ninyo si Beck Cholo. Una, sumunod ang babae sa protocol at magalang na nagpaliwanag, paumanhin po, wala pong taong ganoong pangalan dito. Ngunit agad na pinatahimik siya ng kanyang nakakahamang presensya. Mas mabuti pang manahimik ka, banta ng ating bidaw. Lumalim pa ang itim ng kanyang mga mata at naging seryoso ang ekspresyon niya, maliban na lang kung gusto mong mawala ang lugar na ito mula sa mapa bukas. Doon lamang napansin ng babae ang kanyang mga mukha, itim na buhok, kayumangging mga mata, at nagduda na baka siya ang mula sa prestihiyosong pamilya Lee. Walang ibang pagpipilian, napilitan siyang baguhin ang tugon, ang boss po ay wala sa lugar sa ngayon. Agad na umalangaw-ngaw ang utos ng ating bidaw, tawagin ninyo siya dito ngayon din. Siyempre, nag-aatubili ang mga kawani, hindi sigurado kung susunod o hindi. Kalma namang idinugtong ng ating bidaw, may bahid ng malisyosong babala, maaaring umalis ako ngayon rin nang walang anumang pagkawala. Pero curious lang ako kung gagawin ni Beck. Kaya bang harapin ni Beck Cholsu ang mga kahihinatnan? Walang magawa ang babae kundi tumango. Tatawagan ko po ang boss. Dinala niya ang ating bida sa elevator at magalang na sinabi, dadalin ko po kayo muna sa VIP reception room. Walang emosyon ang sagot ng binata, sige, gawin mo. Mabilis na nagsara ang mga pinto ng elevator. Habang iniswipe ng staff ang kanyang access card, tinitigan ng ating bida ang sarili sa refleksyon ng salamin, iniisip. Mabuti na lang at hindi ko binago ang kulay ng buhok o ng mga mata ko. Mukha akong nasa edad 30 o 40 ngayon. Hinaplos niya ang kanyang baba, nagkakalkala. Si Beck Cholsu ay isang antas 5 mandirigma. Hindi niya magagamit ang mana para baguhin ang pandinig niya sa boses ko. Kailangan ko lang ibaba ng kaunti ang tono ko. Magalang na yumuko ang staff. Magdadala po ako agad ng tsaa. Dahan-daang umupo ang ating bida, nakapikit ang kalahating mga mata. Habang mabilis tumatakbo ang isip. Kung ito ay base lang ng mga tulisan, ayos lang sana. Pero ang mismong galing sa pamilyang Lee ay dumating dito sa pugad ng mga kriminal. Napakabihira yon. Matatag niyang pinas siya. Kailangan kong mapilitang lumabas si Beck Cholsu mismo. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang mga pinto. Ang pumasok ay walang iba kundi ang pinuno ng Beck Gold Gang. Kalma lang na sumimsam ng tsaa ang ating bida at malamig na sabi. Nahuli ka. Napakamot ng ulo si Cholo at sumagot. Pasensya na, hindi maikli ang biyahe. Mabilis niyang idinugtong. Pero nang marinig kong naghihintay ka, agad akong pumunta. Pagkatapos ay siya naman ang nagtanong. Mas mahalaga, bakit ka narito? Nanatiling nakapastil ang pilit ng ngiti sa mukha ng ating bidaw. Ngunit hindi pa siya nakapaghanda nang biglang lumapit ang ating bida sa kanya. Itinaas ng ating bida ang tuhod at sinuntok siya diretso sa tiyan. Tumilapon ang leader ng Beck Gold Gang at bumangga sa pader. Isang malakas na daing ang lumabas sa kanyang bibig. Mababa at malamig ang tinig ng ating bida habang nagbabala. Pinaghintay mo ako ng 30 minuto. Dapat yumuko ka agad pagpasok mo pa lang. Sinundan pa niya ng matalim na tanong. At nagawa mo pang pumasok dito ng taas noo. Agad namang yumuko ang dalawang alalay, sabay-sabay na sumigaw. Patawad, Ginoo. Patawad po, hingal na sabi ng ating bidaw. Nanlalaki ang mga mata habang nag-aagaw ang isip sa takot at pagkalito. Noong una, inakala kong isa lang siyang baliw na nagpapanggap na galing sa marangal na pamilyang Lee. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang tiyan, ramdam ang kirot mula sa malakas na tama. Pero totoo pala, ako'y naging pabaya at naibaba niya ako sa isang hampas lang. Ang aurang iyon, matinding yabang na may halong nakamamatay na presensya, hindi may kakaila, galing iyon sa angkan ng Lee. Agad niyang binago ang tindig, yumuko ng bahagya, pilit na ngumiti habang nauuto. Siguradong galing kayo sa pangunahing sangay,
o malapit na kamag-anak ng pamilyang Lee. Isang karangalan po na makaharap ang isang may dugong Lee. Agad ding naging mas magalang ang tono niya. Ako po si Beck Cholo, tagapamahala ng Rogue Network ng organisasyong ito. Napansin ng ating bida ang biglang pagbabago ng ugali nito at itaas niyang kilay, sabay sabing may bahid ng panunumbat. Mukhang napaka-interesante ng operasyon mo. Napatigil si Beck Cholo, bahagyang nag-alinlangan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Diretsyong sinabi ng ating bida, walang paligoy-ligoy. Narinig kong nagpapatakbo ka ng black market. Matapang ka para sa isang dating tulisan mula sa 10 dakilang samahan ng espada. Tumingin siya pababa, may halong panghahamak sa kanyang tinig. Akala ko'y mananatili ka sa dilim, ngunit ginagamit mo pala ito para umangat sa liwanag. Nanlungo lalo ang ating bidaw, namutla ang mukha. Ginagamit mo ang black market para mag-ipon ng yaman at koneksyon, tama ba? Hindi makapaniwala ang ating bidaw habang nakatingin kay Chol. Alam niya ang tungkol sa martial sect ko, pati sa kasalukuyan kong operasyon. Kung naka-offend ako sa isang dakilang angkan, magalang niyang sinabi, humihingi po ako ng paumanhin. Ngunit nagbago ang tono ng ating bida, naging mas kalmado at mabagal. Hindi ako narito para sa ganon. Napansin ka ng aking guro. May nais siyang simulan, at ikaw ang napili niyang daan. Hindi pa man nakapagtanong ang ating bidaw, muling nagsalita ang ating bida. Siguro gusto mong malaman kung sino ang aking guro. Nag-atubiling sumagot ang lalaki. Kung hindi po masyadong bastos, maaari ko bang malaman? Maingat na pinili ng ating bida ang kanyang mga salita. May galang ngunit may bigat, na para bang binabanggit ang isang banal na pangalan. Siya ang may pinakamalinis na dugo sa pamilyang Lee. Ang siyang pinakakarapat-dapat sa pamumuno ng buong angkan.